me something, it might just take the pain away. Heto na nga at magluluto muna tayo ng ating bigas kasi alam nyo naman, tayong mga Pilipino hindi pwedeng kumain na walang kanin, 'di ba? So eto na nga. At syempre, lilinisan natin 'to ng 3 beses hanggang sa kanyang sabaw ay pumuti at wala na masyadong etching-etching. Eto na nga, siyempre tayong mga Pilipino, magsusukat tayo siyempre sa 3 ating mga daliri, yung ating mga sign kung paano ang pagsabaw, 'di ba? At eto na nga, aparte naman yon, nailagay na natin yung ating sinaing habang siya ay kukulo, 'di ba? Ay eto't maghihiwa na muna ako ng ating mga kakainin na iba. At syempre, ang ating broccoli, hindi mawawala ang gulay. So, ito ang ating kakainin ngayon. Ang lone pork ay ating gagawin din para sa ating ulam. Eto nga palang broccoli to, yung katawan guys, para hindi naman siya masayang, ay tatanggalin na muna natin ng kanyang balat na makapal. At yung gitnang yan, super duper lambot. Kaya kailangan din natin kainin din yan kasi alam nyo naman, masustansya din po yan. So eto na nga at hihiwa-hiwain natin yung ating broccoli at yan na nga at syempre huhugasan din natin siya mamaya. At habang ito ay nahiwa ko na yung ating mga broccoli, ay maghihiwa naman ako ng sibuyas guys. Depende sa ilalagay nyong sibuyas. Ako ang ilalagay ko lang dyan ay kalahati kasi super duper malaki itong sibuyas na aking hiniwa. So ito na nga at pakwadra-kwadrado lang ang aking hiwa guys. Ito ang aking paghiwa na para mas puzzle sa akin guys, ganyan. So eto na nga at depende sa inyong mga ilalagay ng mga ingredientes kung ano po. At ito na nga, hugasan natin ng 3 beses din ang ating broccoli. Pero kanina nung paghiwa ko ng ating broccoli ay anong tawag dito? Hinugasan ko na rin siya guys. At syempre kapag nahiwa na natin ating mga vegetables ay hugasan ulit natin, okay? At magpapainit na nga tayo sa kawali ng ating asayte or mantika. At kapag mainit na ay ilalagay na natin yung ating sibuyas. At pagkatapos ito toasted ko to guys para masarap at super duper malasa, mabango. Kaya yun ang gagawin ko. So tara, halina kayo, samahan niyo ko sa aking pagluluto. Ilagay na nga natin ang ating broccoli dahil nakuha ko na yung aking sibuyas kung paano na toasted siya, 'di ba? At syempre, ikulukar natin ng maayos yung ating broccoli dahil alam niyo naman, tatakpan natin siya guys para madali siyang lumambot. Ganyan po ang aking paggawa ng broccoli. Huwag niyo masyado siyang haluin ng haluin para hindi masira yung kanyang forma guys, okay? At mababang apoy lang ang inilagay ko dito para naman maluto siya ng maganda. Kasi kapag biniglan ninyo yung apoy guys, ay pwede siyang masunog at hindi na siya makakain kapag nasunog na. 'Di ba? Kaya yan. At syempre, aalabwelta natin dahil yan na ang kanyang unang pagkulo guys. Tingnan nyo naman, 'di ba? Kailangan swabe lang siya.
At nalagyan ko na nga siya ng konting tubig para lumambot na siya dyan. So, eto na nga, hihintayin natin siya na lumambot at hahaluin natin siya ng bahagya lamang para hindi siya madurog, guys. Okay? And then, takpan ulit natin. And then, palakasan na natin yung apoy pag medyo luto na siya ng konti. Okay? At mamaya-maya, lalagyan ko rin siya ulit ng tubig para lumambot ulit siya, guys. Kasi kailangan talaga titingnan nyo kung gaano na siya tigas pa or malambot na. Depende po yun. Mga 2 minutes pa, mga ganyan. So, ito, nilagyan ko siya ng tubig para talagang maluto siya na pantay. Ganyan. So, kailangan hindi nyo masyado siyang haluin para hindi siya madurog, guys. And then, yung apoy ay medium lang po siya para hindi masunog yung ating broccoli dahil napaka-sensitive po ng broccoli kapag ito ay niluluto. Para hindi siya masyadong mawala ang kanyang bitamina, ay wag nyo siyang pakukuluan masyado sa tubig. Mas maganda na ganyan igigisa nyo siya na konti lang ang ilalagay na tubig hanggang sa maluto siya, guys. Okay? At eto naman nga, at aparte naman doon sa ating broccoli at kanin na ating niluto ng mga una, ay ito naman yung ating lone pork na ito ay hihiwa-hiwaan ko dyan, guys, dito sa mga gilid na to kasi gagawin natin siyang ala plancha. Parang i-grill lang siya natin sa kawali ng lulutuin natin na super duper na mainit yung ating kawali at mantika. Kasi nga ala plancha ang tawag namin dito sa Espanya. So, ibig sabihin niya, buwelta-buwelta, kumbaga i-grill natin siya pero sa kawali, okay? So, parang ganun ang sistema nito. So, ito na nga at ubusin ko siya na kailangang hiwa-hiwaan. Kasi guys, manipis tong karne. Kapag hindi nyo siya hiniwaan sa gilid, so, ang magiging lalabas nito, magkukulubot siya kasi nga po, yung kanyang konting mga taba-taba, parang kumbaga iaano siya, kukunin siya. So, kailangan mas maganda ay hiwa-hiwaan nyo sa gilid ang mga karne na i-grill nyo, ala plancha nyo. So, nilagyan ko na siya ng pamintang durog at saka bawang na durog at lalagyan din natin siya ng asin. Pagkatapos, halu-haluin natin siya dyan para sumuot yung kanyang sabor or lasa na mga ingredientes na ilalagay natin. Guys, depende sa paglagay nyo ng asin. Okay? Or kung hindi naman ayaw nyong talagang maalat, wag nyo na lang siyang lagyan ng asin. Mas magandang sa plato nyo na lang siya lagyan ng konting asin. So, depende po yun. At ito na nga ang ating lulutuan ng ating lone pork na ating gagawin. At super init ng ang ating kawali, ilalagay ko na yung kanyang karne. Ganyan. Kailangan madalian lang to, guys. Kapag inilagay niyo na yung karne, kailangan nakita nyo ay talagang super duper na ano na siya, toasted. Kasi madalian nga ito. At pagkatapos pag ganyan na, kasi kapag niluto nyo siya ng super duper na mahina ang apoy or yung kawali sa unang paglagay ninyo, ay syempre matatagalan kayong lutuin ito. At kapag naluto siya ng overcook na siya, matigas to, guys. Ganyan ang mga karne, kaya kailangan ay alam nyo kung paano ang pagluto ng mga ganitong karne. So, ito na nga, tanguin na nga natin dahil na-toasted na siya at luto na. So, ganun din ang paggawa natin, guys, ng ating mga susunod na karne dahil marami nga siya, diba? So, taran! Yan, luto na siya lahat, guys. At yung ating broccoli, and then yung ating kanin. At syempre, kailangan tayo magpasalamat sa Panginoon Jesucristo sa lahat ng biyayang ibinibigay niya sa ating pang-araw-araw. So, hanggang dito na lang po ang aking video dahil super sarap ng aming pagkain ngayon.
yun, 'di ba? At lagi ko nga sinasabi, kapag lalabas ng bahay, kailangan pa rin dalhin si Mr. at si Miss Pasensya para buhay ay laging masaya. Ingat po kayo at maraming salamat po sa inyong mga suporta and then sa mga nag-subscribe and then viewers, sa aking mga silent viewers at siyempre sa aking mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Maraming salamat.